Hi, Wow Life! Another video, another share guys, another POV. So ngayon, magbibigay tayo ng point of view sa mga ilang comment na nakita ko na si Rachel daw ay malaki na ang pinagbabago. Kayo guys, alam kong totoo kayo. Agree ba kayo sa sinasabi nilang si Rachel ay malaki na ang pinagbabago? Huy! So, itong phrase na to actually ay pwedeng negative, pwedeng positive, di ba? So, syempre dahil meron tayong embrace positivity, avoid negativity, gawin natin itong constructive, parang constructive criticisms, di ba? Doon tayo sa positibo. Ikaw bilang solid fan ng Rochelle dyan, ano bang pinagbabago ni Rachel? Ano bang napapansin mo kay Rachel so far? Nakasubaybay tayo sa kanya ng mga ilang buwan na. Actually, mga taon na, no? Taon na. And ano bang mga pagbabago na nakikita nyo sa kanya? Is it good? Is it bad? Anyway, guys, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe. Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob Roel of Malalag, Rachel Morales Vlog, at sa lahat ng team Kalingap. Syempre guys, maraming salamat sa suporta nyo sa aming mga reactors. Mabuhay kayo. Mabuhay tayong lahat. So ngayon, although, ang mga sinasabi kasi, mga nag-comment sa isa sa mga video ko ay si Rachel ay malaki ng pinagbabago. Yes, I agree. Malaki na talaga ang pinagbabago ni Rachel Morales. In a way na sa ngayon, alam na talaga niya yung priority niya. In a way na sa ngayon, talagang alam na niya kung anong gusto niya at malaki na rin yung kahit paano improvement niya on how to cope up with mga negatibong comments, di ba? Kasi dati talagang makita mo sa kanya na agad-agad maapektuhan talaga siya. Kapag may simpleng pumupuna sa kanya, masakit yon. Pero ngayon, aware na siya dyan. Medyo na-immune na siya sa mga bashers. Instead, yung mga bashers na yon ay hindi na niya masyadong inaalintana, hindi na masyadong pinapakinggan. Bagkos, ang nakita ko sa kanya ay nakinig siya sa kung anong tinitibok ng puso niya. Alam niya kung anong ipaglalaban niya. And yes, loud and clear, proudly, na pinili ni Rachel si Ruel over 5 million. Kasi merong fan na medyo basher or may mga pag-alinlangan siguro siya sa pagmamahal ni Rachel para kay Ruel. So ang question niya, ano ang pipiliin ni Rachel? 5 million or si Ruel? Hoy! Alam naman natin kung anong sagot, 'di ba? And masaya lang ako na si Rachel ngayon ay prangka kung sumagot at diretso at she speak from her heart, and that's something na yun ang gusto natin, yung pagiging totoo, yung pagiging siya, di ba? At masaya siya sa pinili niya, of course, no? Anyways, ang pag-uusapan natin is yun na nga, yung sagot niya sa naging usap-usapan na actually yon, naging trending talaga sa community na yon, yung between 5 million and Ruel. And syempre, magja-jump tayo sa mga ilang TikTok ni Rachel. Kasi nagaganda ako sa kanya yung suot niyang puting dress. And bet ko lang, kaya sasali din natin. Anyways, sa usaping malaki na yung pinagbabago niya in a good way, yes. Mas naging wiser, mas naging marunong siya sa buhay. And sabi nga niya, 'di ba, sa pahayag niya, ngayon na mapagtanto mo sa kanya, makikita mo sa kanya na kung ano ang ipinaglalaban niya and kung ano ang mga kinakaya niya para sa mga pangarap niya, para sa pamilya, para sa pagmamahal, sa ngalan ng pagmamahal sa pamilya, sa mga kapatid, sa tatay, sa pangarap niya. Kinakaya niya yung mga sobrang, yung iba below the belt, yung mga panguhusga sa kanya kahit na walang basis, no? Masakit yon para sa kanya, syempre, pero nilunok niya ang lahat, ganon. At pasok dito, labas sa kabila para, 'di ba?
hayaan natin, embrace tanggapin din natin yung mga negatibong comments kasi ayun yung buhay na pinili nila, di ba? Nasa sukmin sila. So, let's welcome our bashers. So, guys, ito, pinapili siya between 5 million or si Ruel. No way, hindi ko ipapapalit si Langga sa 5 million. Dahil iisa lang si Langga, walang makakapantay kay Langga. Isa lang si Langga. Kahit ilang milyon pa yan ang ibigay niyo sa akin. Never ever. Ano ba kayo? Yung 5 million, ang liit naman yan. Kung sila yung magsama at magtrabaho sila at magsikap silang dalawa, masaya pa sila, meron pang pera. So, yes, agree. Masayang-masaya ako na pinagsisigawan talaga ni Rachel na pipiliin niya si Ruel, no matter kahit in any means in any means over money, of course. Dahil nakikita mo yung genuine happiness nilang dalawa mahal nila yung isa't isa so it's like she choose love over money, she choose love over career. Ay, hindi naman career kasi hindi naman matatapos yung career niya pag pumili siya ng 5 million. Anyways, susuportahan pa din naman natin sila, di ba? So, unti-unti ay may iipon nila at magkakaroon din sila ng 5 million. At then, masaya ako na the usual kasi si Ruel kasi yung lagi talagang nagtatanggol sa kanya, no? Si Ruel kasi yung laging nag-cheer up sa kanya, nagle-lift up sa kanya. Si Ruel kasi yung lagi siyang si Ruel kasi yung lagi kong naririnig na walang ibang pipiliin, walang ibang mamahalin kundi si Rachel. Yun yung pagiging consistent ni Ruel. Rachel all the way. Ganun niya kamahal talaga. And somehow, sabi nga nila, it takes two to tango. So, it's good also to hear and to feel na coming from Rachel talaga na kung ano yung feelings niya for Ruel. And somehow, it's masaya ko na sila, na yun, tama, immune nga naman sila, no? So, they have mutual understanding, mutual feelings, and meron yung silang mga pangarap sa isa't isa. For sure. Napagtatrabahuhan naman po yan. Correct. Kung may tiyaga ka lang. Kapag may tiyaga, may nilaga, ika na. Sa'yo na yung 5 million mo. Boom. Kaya, ang swabe ng sa'yo na lang yung 5 million mo, no? Swabe lang, pero real talk. Dito makikita natin, para sa akin, yung tipong sa hirap at sa ginhawa siguro talagang papaninindigan nila yung isa't isa. Sana El. Yung tipong kahit hindi na sila sikat, sila at sila pa din yung isa pipiliin, no? Pipiliin pa din nila yung isa't isa kahit na hindi na sila sikat kung darating mo yung panahon na yon. Pero actually guys, kung tuloy-tuloy yung pagiging nila, yung ganoon sila ngayon, tuloy-tuloy yung pagiging mabuting tao nila, makikita natin kung gaano sila ka magandang impluwensya sa mga manonood, tuloy-tuloy yung mga manonood, tuloy-tuloy yung pasok ng mga viewers. Susundan natin sila hanggang sa magkaanak sila, ganun. ako naman pagtrabahuhan yan. Kung sakali man. Walang makakapantay sa langga ko. Oh, ang haba ng buhok mo, Dodong Roy. Kung nanonood ka man, walang makakapantay sa langga ko. Yon ang pinagbabago ni Rachel na talaga namang she speak from her heart talaga na nag-uumapaw yung pagmamahal niya para kay Ruel, para ipagsigawan niya sa live niya na walang ibang pipiliin kundi si Langga lang, walang makakapantay
Sana all. No, langga all the way, ika nga. Walang ibang pipiliin at mamahalin. Si Ruel of Malalaglang ang nag-iisang langga ng buhay ni Rachel. O sige na nga, yan naman yung gusto nating marinig, di ba? Masayang-masaya ako na ano tayo? Sure na sure tayo sa sinusuportahan natin. Si langga lang sapat na kahit wala yung 5 million. Totoo naman yun. Kasi makikita mo naman yung pagiging comfortable nyo sa isa't isa. And yung pagiging masaya nyo pag magkasama kayo. So, it's priceless actually. Yung moment na meron kayong quality time, na masaya kayo. So, yan. It's worth it, no? And yan, ipagpatuloy, kinilig pa si Rachel. Ipagpatuloy niya lang yung pagmamahalan niya. Dito lang kami nakasuporta, no? Kinilig siya kinilig yung sarili niyang sagot. Totoo yan. Oo. Ay, teka, nagmamahal na talaga yung langga natin. She's in love. Welcome to the club, Langga Rachel. Walang halong joke. Okay. Walang halong joke. I believe you, girl. So, ayan. Tinuldo ka na agad. Tinapos na agad ang usapan. Sinagot na agad ng diretsahan. Walang ibang pipiliin kundi si Ruel lamang. Dito tayo sa TikTok. Ayan. Ang pretty niya sa damit na yun. Nakakainis si Ira. Nakakapangit siyang i-react, guys. So, tingnan niyo naman. Pero isa yan sa mga hinangaan ko sa kanya. Alam mo, ang daming mga pumupuna sa dawi siya magdamit. Ang daming mga pumupuna sa mga isinusuot niya. Pero kung iisipin nyo, guys, yung lahat ng mga sinusuot niya is yung karamihan dyan is yung mga bigay ng mga fans. Sinusuot na yun bilang pasasalamat, bilang na-appreciate niya yung mga efforts ng ibang fans na talagang nag-spend ng time para mapadalhan siya ng mga damit. So, in that way, yun, si Rachel ay hindi siya nakikinig kung anong sasabihin ng ibang tao. Sinusuot niya kung anong gusto niya, sinusuot niya kung anong komportable siya. And isa yan sa mga gustong-gusto kong damitan or damit ni Rachel, yung puting damit na to. And yes, nakukitan lang niya ako dito. Pinto pero ikaw ay mamahalin. Pagbigyan mo lang ako na ikaw ay mapasakin. Pero ba't na diba? Yung iba, binabash si Rachel sa pagiging cute. And also Rachel everyday being cute. Just like that. Maraming mga umiinit yung ulo sa pagiging cute ni Rachel. Pero araw-araw naman, cute talaga si Rachel. Kasi she's born with a cutie face. Ulog ako sa mataas na pangin. Di ko na malayan dahil sa iyong mga tingin. I feel like the luckiest guy on earth. Ang haba ng hair. Iba yung glow ni Rachel. Iba blooming. Sheesh. Cause in my world I got somebody like you. I know I could be. Diba? Cute lang, no? Humanap ka ng isang tao. Ang swerte lang ni Ruel sa part na si Rachel ang ganda, responsable, mapait, at she can rock with yung tawag nun, yung simple na mga damitan, t-shirt with shorts, or yung mga pa-sexy, no? Kayang-kaya niya. Alam mo, isa sa mga rason kung bakit gustong-gusto kong i-react yung mga TikTok videos ni Rachel is somehow I am smiling while
nakikita ko siyang ganyan, fresh, ang nakakaganda din, no? Hawaan mo kami ng kagandahan mo lang, Rachel. Aba naman. Guys, kung makita nyo lang siya sa personal, cute talaga siya. Ang liit ng face. Kami sa'yo ay napapaning. Tingnan nyo naman ang beauty queen ng isang Ruel of Malalang. Beauty queen ba, guys? Parang ako yung mapakita. Ang dami namang, marami ding concern sa pa-cleavage ni Rachel. Actually, normal lang yun, guys. So, hindi naman, ganun talaga, pinagbala silang guys. Ang beauty mo kasi ay pang beauty queen. Ikaw ang number 1 sa list. Yun yung kabuang outfit, guys. Puti. Beautiful in white. Ika nga. Anyways, congratulations pala kay Langga Rachel kasi magwa 1 million followers na siya sa TikTok. Congratulations. So, diba? Dahil sa araw-araw na cute. Dahil sa kakyutan niya, guys, aabot na siya ng 1 million followers sa TikTok. Sana maraming makapansin sa kanya na brands na kukuha din siyang endorser sa mga shampoos kasi ang ganda ng hair niya, no? Guys, ang ganda ng bahay niya. Napaka-elegante. Masaya ako for Rachel na talaga naman sobra-sobra yung blessings na ibinigay ni Lord sa kanya, sa pamilya niya. Yun, tinupad lang naman ni Lord yung mga hiling niya. Yung hiling ng puso niya. At doble-doble pa actually, no? So, yun, Rachel, tuloy mo lang yung pagiging ikaw. Just be happy, just be you, just be yourself. Ignore the bashers. Or i-welcome lang natin siguro yung mga bashers mo sa community, ganun. Kasi kahit anong pagbablock natin sa kanila, araw-araw, hindi rin sila talaga mauubos eh. Talagang parang lagi silang ganadong mambabash kapag lagi silang pinapansin. Kaya i-welcome na lang natin, ganun. So look at that, guys. The white dress. Sexy, Look at the curves. Matitrigger na naman yan sila dahil sa suot ni Rachel. Hayaan nyo na kasi. Amang ng lahat sa alitan. Alam mo naman na love kita. Cute mo pag nagagalit ka. In fairness, hindi nagpapahuli ng mga trends si Rachel, no? Ayun. I'm actually, out of words na. Pero yes, guys, pinapakita ko lang sa inyo talaga ang cute-cute niya. Kasi merong mga iba dyan, lalo na sa mga Hong Kong, sa mga mahal nating OFWs na walang TikTok, hindi nila nakikita kung anong mga kaganapan ni Rachel sa TikTok. And yes, I am here sharing you guys kung anong mga ganap ni Rachel sa TikTok. Ayan, ganyan siya everyday, nagpapa-cute. Nagpapa-cute ba? Or sadyang cute lang talaga? Hi! That's all. That's all of the end of edition TikTok edition. So, ano bang yes, ano bang masasabi niyo sa lahat ng mga videos na 'yon? Sa pananamit somehow a little bit na may pagbabago sa pananamit si Rachel, syempre kasi marami siyang mga damit eh, marami siyang pundo ng mga damit, marami siyang mga iba't ibang fashion, iba't ibang mga bagong estilo ng mga damit na pinapadala ng mga fans. Kaya naman talagang kahit minuto or oras-oras siyang magpapalit ng damit na magpapasexy siya para ipakita sa mga fans na kung gaano niya na-appreciate yung mga ibinibigay sa kanya. Of course, she can do it. Kasi ang dami-dami talaga. Sobra-sobra. And maraming salamat sa mga walang sawang sumuporta or mga sponsors ng mga damit ni Rachel na ang sweet nga actually na alam mo yun, nakikita lang nila si Rachel through videos. Pero na ano nila yung
kasya tong damit na to, bagay to kay Rachel. Ang sinabi naman ni Rachel na sa sort of pasasalamat, kaya talagang tawag nun, sinusuot niya yung mga binibigay na damit sa kanya. Diba? Marami siguro mahimatay kapag magtutupis na si Rachel or magwa one piece na wala nang all out na talaga, no? Ang dami siguro high blood din, ang daming sumasakit yung ulo. And hindi nila alam na it's normal. Hello! Welcome to yung zillennial generation. So, ayan guys, feeling ko yun naman yung napansin kong mga pagbabago ni Rachel. Ikaw, ano pa mga napapansin mo mga pagbabago ni Rachel? Kumpara sa bago mo siyang nakilala hanggang until up today. Sa kabaitan, feeling ko wala naman. Mabait pa din naman. And sa pagmamahal niya sa pamilya niya, andun pa din. Mas lalong yung pagmamahal sa pamilya niya, hindi naman yun nawala. Pagmamahal sa sarili, respeto sa sarili. Yun, pagmamahal niya kay Ruel. Yun ang hindi magbabago. Anyways, ayun. Thank you so much guys and see you guys all on our next video. Bye!